Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news spreaders na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagahayan dito sila na lagi pang naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagala bagabayan, akala mga paninira ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. May bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibam, meron siyang 115 na mga comments. Nandiyan rin po si Marie Usta, meron siyang 48 na mga comments. Joliet Sunakawa, meron siyang 45 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita, meron siyang 42 na mga comments. And Lynn Gonzalez, meron siyang 32 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan na po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon Sir Ivan. Thank you so much kay Shirley Fernandez, nabigay sa atin ng 15 Hong Kong dollars. And also thank you so much kay Mirna Fernandez, nabigay sa atin ng 6 euro. And also thank you so much kay Duna Misayas, nagbigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricres Hernandez from North Carolina, USA, Maria Medeciplon, Joselisa Moises. Nandyan rin po si Donna Misayas, Esing Mariano, Percy Shalana, Emmy Sarino. I-shoutout natin si Teresita Tumalawan, Jenny Howard, Yoli Sir Club. Hi to Jovi Montero, Trexie Belia, Lorna Pil Llamas. Nandyan rin po si Julieta Abinyo and Heights of Florifi Gumapag. Siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, bukas na po yung yung araw ng puso na makabayan, Valentine's Day. So, ready na ba ang lahat? Or yung doon po sa mga wala pang jowa makabayan, so maghanap na po tayo. Na joke lang. So, araw ng puso makabayan, hindi lang naman po 'yan sa mga sa mga lovers. Yan na po ay para sa pamilya also. So, bukas makabayan, I am very sure that some of you or baka kayong lahat i-visit po sa isang event kasi nga araw ng puso makabayan. So dapat stay safe tayo. Doon po sa mga kababayan natin na mag-travel, pupunta doon sa mga malalayong lugar. So be safe diyan sa daanan natin kasi nga bukas makabayan ko, very busy ang araw na yan. Okay? So anyways, meron pong pumutok na balita makabayan.
Ano Sir Ivan, kung nabasa niyo po ang post ko doon sa ating Facebook account sa Jelreby TV, di ba sabi ko doon, just in, nag-hire ang kabila mga kababayan ng 18,000 katao na mga influencers, mga fake news spreaders mga kababayan para po sisiraan si PBBM, sisiraan nila yung Marcos admin at saka yung bansa natin mga kababayan. So natanong ako doon kung sino kaya dito yung funders mga kababayan. What do you think? Sino ang funders nila? Please comment dyan sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Alam niyo, nagulat ko dyan mga kababayan. Meron kasi nabigay sa atin po ng info galing po sa kabilang kampo mga kababayan. Do you think walang kaibigan si Sir Ivan isang DDS? So isa siya dito po na hinire daw mga kababayan daw kasi siyempre siya po kasi doon ang makapagsabi dito ng totoo mga kababayan, not us kasi nga yung info na yan binigay lang po sa atin galing doon sa kabila mga kababayan. Ang dami niyan kung totoo yan mga kababayan, ang dami niyan, 18,000 katao. Ang ibig sabihin nag full force na sila dito mga kababayan kasi nga malapit na po yung eleksyon or election time mga kababayan. Meron silang pinaghahandaan dito. Kasi nga gusto nila, kasi nga sila po ay panic mode mga kababayan at saka very desperate ang kanilang ginawa na move dito para kasi manalo yung kanilang mga sinuportaan na mga politiko mga kababayan. Di ba ang dami 18,000 lahat ng mga influencers. I think it's true mga kababayan. I think lang ha. Kasi nga kung napapansin natin dyan sa Facebook, dumadami ngayon yung mga nagre-reply sa inyo na kayo ay binabarubal. Napansin ba natin yan mga trolls mga kababayan? Dumadami talaga eh. Kaya nga doon sa aking Facebook account mga kababayan, dumami talaga eh. Meron silang inassign mga kababayan. Kasi kapag taliwas ka sa kanilang mga paniniwala, kapag harang ka sa kanilang gustong mangyari mga kababayan at ayaw mo sa mga DDS, ayaw mo sa mga Duterte, siyempre sisiraan kanila. Aatakihin kanila mga kababayan. Napansin ba natin yan? Malamang totoo mga kababayan. Mamaya may nakita ako na ebidensya na malamang ito po ay konektado mga kababayan. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. Okay, so pag-usapan po natin. Mamaya mga kababayan ko, yung nangyari po na rally doon sa grupo nila ni Kibuloy mga kababayan. Kasi nga, ang dami talagang nakatawa mga kababayan. Kung gusto natin ng comedy, mamaya pag-usapan natin yung dalawa po na nagsalita sa rally kahapon sa grupo nila ni Kibuloy mga kababayan. Diba? Kibuloy State yan. Kibuloy Slate yan mga kababayan. Parang hindi yata Digong Slate, kundi Kibuloy Slate. Hey, nakatawa talaga eh. At saka ang dami pang nauto mga kababayan. But before that, pag-usapan muna natin. At saka ako po yung mananawagan sa Kongreso, ako po yung mananawagan sa Senado na ito ay dapat na pag-uusapan mga kababayan or iimbestigahan. Sir Ivan, ito tungkol doon sa na-vlog po ni Gent Garcia. Sa nakapanood doon mga kababayan, 'di ba talagang talagang nakakaalarma ito. Yung Pogo mga kababayan, yan na po yung napasarado sa Pilipinas. So meron pong nahuli na mga Pogo officials which is 600 lahat mga kababayan or more. 600 more na mga Pogo officials, mga Taiwanese nationals mga kababayan, according sa balita, kasi meron pong napakalat niya mga kababayan na ito daw ay pinalabas mga kababayan. Pinalabas po ng bansa natin. So ang meron dang involved dito, dalawa daw na mga senador. Kung saan ito pinalipad mga kababayan doon sa Clark, Pampanga Airport. Take note, mga Pogo officials mga kababayan, 600 lahat na mga Taiwanese nationals pinasibat mga kababayan at involved dito ang dalawang senador. For more details, let's watch this. Kapag pera na ang pag-uusapan, mawawala talagang dignidad. Money is the root of all evil. Tama talaga. Yeah? Pero ito, curious talaga ako dito at may doubt talaga ako. Ang pangalan nito ay si Yumi. Yumi Santiago ba? Yumi Santiago, ito mag-ina. Ito si Yumi, ito yung nanay. Nagtrabaho daw to sa Clark itong Yumi. Hindi. Siguro, binabayaran siya ayaw niya. 20,000 nga daw per head. Kaya hindi siya tumanggap. So siguro hindi siya tumanggap.
Kaya nagsalita siya. Oh, ganun yan. Yung iba naman, hindi siya nabigyan. Taiwanese, Chinese, Taiwanese, lahat ng nahuli sa Pogo, 600 people. Oh. Tatlong eroplano pinatakas ni Maan. Tatlong eroplano pinatakas ni Maan. At nag-overtime ang mga tao para tatakan ang mga passport ng lalabas ng Pilipinas. Hindi ko alam noon. 20,000 bawat isang empleyado ng Clark Airport. Nag-araw yung pinaalis sa mga Taiwanese, tatlong eroplano. Ang sabi ko nung una, isa lang. Kita nyo, wala ng Taiwanese at Chinese ngayon, di ba? Pinatakas na ni Maan. Maan ang nagpatakas. At dalawang senator ang involved. May ebidensya kami. Di ba? Siguro nagsasalita tong babaeng to, either hindi siya nabigyan or else ayaw niyang baging bayaran. Ganun lang naman eh. Kaya, Baka mapagbintangan siya. o baka mapagbintangan siya sa work, Siya ituturo. siya yung ituturo kasi hindi siya tumanggap ng bayad kasi biruin niyo, sabi ng nanay niya, 20,000 per head, bawat empleyado ng Clark Airport. Ang tanong, sino ba to si Maan? Wala naman pong comment dito kung sino eh. Isa lang eh, one lang yung comment eh. Yeah? Ako, wala akong sinabi sa inyo kung sino Pero nagtatanong lang, hindi naman po pwedeng si Risa Hontiveros itong nagpatakas, igalit nga sa Pogo, nakulong nga si Alice Go. Hindi naman po pwedeng si Gloria Arroyo ito. Hindi naman senador si Gloria Arroyo. Ang sabi nila, 2 senador ang involved. Ito. Kaya ako galit na galit. Akala sa Mindanao, hindi po sa Mindanao. Sa Clark Airport po pinalusot ang may 600 plus na Taiwanese na sumakay sa tatlong eroplano. Yung mga Chinese na nahuli sa Pogo, Taiwanese. Alam mo, Ram TV, wag mo kong utusan. Bakit? Much better nga to magre-react ako sa mga nagsasabi kaysa sa inyo gumagawa kayong bidyong peke eh. Katulad niyan, tignan mo yung mga kasupporter mo na mga DDS vlogger. Nagpakalat ng video na nagbigay daw si House Speaker Romualdez ng 15 million o 50 million na pera. Ending, papel lang pala yung nasa lamesa, hindi pala pera, inedit lang. Ram TV, wag mo kong utusan. Bakit? Mas marami akong viewers kaysa sa'yo. Alam nga naman yung viewers ko maniniwala sa'yo. Aanin ko yung million mong views. Kung puro naman bobo yung nanood sa'yo, walang kwenta. Ito nga, hindi mo to naisip bukas reaksyonan mo to. Alam nyo, agree ko doon sa sinabi ni Ken Garcia na kapag masilaw yung tao sa pera makahabayan, kapag pera yung pag-uusapan, no, talagang maraming masilaw Tapos gagawin mo yung hindi maganda makahabayan, yan po hindi maganda dyan o dito po sa Pilipinas. Kapag tingnan nyo makahabayan dahil lang po sa 20,000 daw, honestly, 20,000 daw yung isa, basta lang ikaw ay magkooperate na na patatakasin mo yung mga Taiwanese officials makahabayan. So, napaka-imposible. Tamang sinabi po ni Ken Garcia na napaka-imposible na involved dito si Risa Hontiveros. Imposible yan makahabayan kasi si Risa Hontiveros galit na galit siya sa Pogo. Malamang yung grupo ng DDS makahabayan. Malamang lang siguro lang. Baka involved doon yung si Calvo, baka involved doon yung nagbibigay po ng yung pera during po sa EJK makahabayan, baka involved doon sa isang merong marang ganun. Diba? Kasi nga kalyado nila at saka tao-tauhan nila yung mga Pogo makahabayan. So what do you think? Sino yung 2 senador na involved ng makahabayan? Please comment sa baba sa kababasahan niyo mamaya ni Sir Ivan. Ako po yung mananawagan kay Senator Risa Hontiveros na sana ito ay iimbestigahan. Kasi nga ang ginawa ng mga tauhan dyan, na mga empleyado dyan sa Clark Pampanga sa airport, which is yan talaga po ay na talagang nakakaalarma makahabayan. Ito ay treason. Ito ay malaking treason po sa ating bansa. Kasi nga pinapatakas nila yung mga merong ginawang hindi maganda sa bansa natin makahabayan. So, ito talaga ay dapat iimbestigahan, okay? So, anyways, pag-usapan rin po natin. Forte dito sa pinakalat ngayon ng mga DDS. And I'm very, very sure, baka kayong lahat makahabayan, nakita nyo na po to na meron daw nasakuti at taga CIDJ na isang pinsang buo ni First Lady Lisa Marcos makahabayan.
Di ba nagangalan na si Maggie Cambro yata yun, if not mistaken? Anong pangalan nun? Siya, babasahin na natin makahabayan. Si Cacho nga pala, si Maggie Cacho, siya ay isang gubernatorial candidate makahabayan. So ito ay kandidato ngayon sa pagka-gobernador. Pinsang buo daw ni First Lady Lisa Marcos arestado sa CIDG entrapment operation dahil daw ito sa swindling makahabayan. Dahil daw ito sa swindling. So babasahin lang po natin ng konting konteksto kasi ito ngayon ang pinakalat ng mga DDS makabayan. Kasi kung napapasunod natin, 'di ba? Maglibot-libot lang kayo sa Facebook ninyo. Marami kang nakita na ganito po na poster makabayan. 'Di ba? Tas ginamit pa nila yung mukha ni First Lady kasi nga gusto nila na magagalit po yung taong bayan dito kay First Lady makabayan. Diba, tingnan nyo, talagang napaka-active ngayon yung mga trolls makahabayan. Siguro, kabilang to sa 18,000 lahat na mga influencers or mga fake news spreaders makahabayan. So, sabi dito sa balita, milyon-milyong kickback daw ang pinag-ugatan. Nagsimula ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang isang biktima na hinihingian umano ng 1 million pesos bilang kapalit ng pag-aproba sa kanilang proyekto para sa private motor vehicle inspection, inspection center, emission testing center ng Department of Transportation makabayan. So dito sa babasahin natin na meron dang nakuhang ebidensya, 400,000 na bodol money kasama ang isang 500 pesos bill na may marking ng operation at saka isang armsor caliber mga baril makahabayan at saka merong holster at saka dalawang cellphone. Yun daw ang nakuha doon sa kampo daw nila ni Caro makahabayan. Sino ba yung pangalan nun? Si Maggie Cacho. At meron daw rin pong kasama na PCG makahabayan. Meron daw kasamang PCJ according dito sa balita. Siyempre hindi pa natin alam yung buong istorya makahabayan kasi nga kakalabasan po dito. Ito po ay ipinakahalat ng DDS. But I am very sure itong si Cacho makahabayan, itong si Cacho isa tong poser. Kasi nga, itinanong ko to sa ating kaibigan po ng mga vlogger tungkol ito ni Maggie Cacho. Sabi lang, Sir Ivan, parang poser daw yan. Ginamit lang ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Katulad po doon sa nangyari for how many times makahabayan. Gusto mong mahal sa gobyerno natin, magbabayad ka. Ginamit nila yung pangalan ni FL. So baka ito po ay ganito na issue makahabayan. So huwag kagad tayo na maniwala sa balita na to kasi nga naglibot-libot ako doon sa mainstream makahabayan, wala pa talaga wala kong nakita na balita aside doon sa post ng grupo ng mga DDS. Ang nangunguna ito sa pag-post yung satire or AMP Pilipino makahabayan. Yung lagi pong nagpapakalat ng video ni PBM, yung AI makahabayan. So doon ko ito nakita sa kanyang Facebook account sa AMP Pilipino at saka doon po sa Satar makahabayan. So tala po nakaduda kapag sila dito yung nagbabalita makahabayan. Kung totoo man yung balita na to, dapat titingnan natin kung ano ang totoo makahabayan, yung buong konteksto. Kasi kapag sila ito ang magbabalita, kulang-kulang ho yan. So, kung if ever ito ay totoo, swindling po ang kanyang issue makahabayan. Swindling, hindi naman kasi yan, extortion, kasi iba yung makahabayan. Parang palit kontrata yata yan. Di ba? For example, kung gusto mo na meron kang negosyo sa lugar na to, so makikipag-cooperate ka, dapat meron kang kukontakin para ikaw ay maaprubahan makahabayan. So, ganyan po nakalakaran, which is hindi talaga maganda So anyways, makahaban ko, forward tayo. Pag-usapan na natin yung tungkol doon sa ibig kong sabihin na meron pong 18,000 daw di umano na mga influencers, mga fake spreaders na hinire yung kabilang kampo. Ako ay natanong kung sino kaya dito yung funders makahabayan. I know what you're thinking. Your guess as good as mine, di ba? Kasi nga makahabayan ko, di ba may nakita tayo na balita the other day na ito palang PDP laban, abay, nagkikipagkita sa mga komunista makahabayan sa taga-China. Ito ang balita. According po dito, sa balita ng PDP laban makahabayan, PDP laban meets with Chinese Communist Party counterparts makahabayan.
So ang PDP Laban recently met with the International Department of the Chinese Communist Party or CCP at Sheraton Hotel, Pasay City to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Alongside party officials from both PDP Laban and CCP, Rodrigo Duterte, PDP Laban chairman and former Philippine president, attended the meeting through video conference. Akala ko ba ayaw nila sa mga komunista makabayan? Di ba? Kung napapansin natin, di ba, lagi pong isinisigaw po ng kabilang kampo, mga DDS, huwag niyong iboto yan kasi sila ay mga komunista. Di ba? Ayaw nila sa mga komunista makabayan. Pero bakit sila nagkikipag-meet sa mga komunista makabayan? Di ba? Gonggong talaga eh. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. So after that, pumutok na ang balita na merong hinire na mga fake news spreaders makabayan kasi meron silang pinaghahandaan. O, di ba? Gusto talaga na po na sisirain ang bansa natin makabayan. Nakalungkot talaga eh. So yung mga taong ganyan, dapat yan kuritin, dapat yan pitikin sa tinga makabayan para magising. At saka dapat na itapon yan sa China eh. Sa China Sea makabayan. Okay, so pag-usapan na natin. Yung ibig sabihin makabayan ko na meron kasing nakakatawa naman talaga eh. Doon sa rally nila ni Kibuloy makabayan kasi nakita ko doon. Itong si Professor, si Malo Tikia makabayan, abay nagsalita doon. Di ba si Tikia, yung may-ari po ng Publicus makabayan, isang survey firm. Ang survey firm makabayan, dapat kasi ikay non-partisan, dapat nasa gitna ka lang makabayan. Kasi nga ikaw dito yung napapalabas po ng mga survey. Di ba? Sinabi nga yan noon ni Tikia na dapat daw kapag ikaw may-ari ng survey firm, dapat nasa gitna ka, non-partisan. Pero bakit natin siya nakita doon sa rally nila na Kibuloy makabayan? Diba? Magtitiwala ba tayo sa ilalabas na survey ni Tikia? Na yan po'y nakaduda talaga. Noon pa man, lagi ko na sinasabi na itong si Tikia, siya po ay makadidiis makabayan. Diba? Kitang-kita naman talaga eh. Kasi nga, noon pa sa time pa ng pangampanya ni PBM, no, kahit pa nandyan pa yung Unity Makabayan, palaging mababa yung survey ni PBM, tas lagi pong mataas ang survey ni Sara Makabayan. Pero alam mo natin, kinokontrol niya para hindi halata makabayan. Binababaan niya ng konti-konti at saka hindi masyadong malayo kay Sara. Pero palagi talaga pong mataas ang survey ni Sara Makabayan. Diba? Kahit balikan natin yan, kaya doon pa lang, nagdududa na ako, itong si Tikia, ito'y maka-DDS. Until recently, sa lahat ng mga ipinalabas niya, na mga survey dito tungkol po kay PBM, sa kanilang performance, sa kanilang trust rating, sa buong Marcos admin rating makabayan, palaging mababa dito sa Publicos. Kasi siya ay isang DDS makabayan. Ipaparinig ko sa inyo ang mga sinasabi nito ni Tikia tungkol kay Kibuloy makabayan. Komeding-komedi to. For more details, let's watch this. Alam po nyo, napakahirap kumampanya na walang kandidato. Pero may punla na iniwan si Pastor Kibuloy sa inyong lahat. Ang hindi natin makikita, isang tao. Pero equivalent yun ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa Kanya. Kayo po ang una sa kampanyang ito na nakagawa ng nationwide kick-off. At tumataas ang balahibo ko pag tinitingnan ko kasi wala silang kandidato. Hindi nila kasama si Pastor Kibuloy. Pero nagawa niyo mag-nationwide. So sa mga nanonood, kung gaano katibay ng KOJC at ng mga kasapi ni Pastor Kibuloy, ito na po yun. Nakikita niyo kung gaano silang kalakas. At nararamdaman ng buong Pilipinas na pinaglalaban natin ang kausa ni Pastor Kibuloy. O, di ba? Magkano kaya ang kontrata ni Kibuloy dito kay Tikia Makabayan?
Magkano kaya yung kulay green ibinigay dito kay Tequia, makabayan? Kasi nga, first time niyang ginawa. Nakita ba natin si Tequia na nangampanya last 2016, makabayan? Nakita ba natin na si Tequia nangampanya last 2022 para kay Sara Duterte? Di ba wala, makabayan? Tas ngayon, sa panahon ni Kibuloy, kanyang ikinampanya. Magkano kaya ang kontrata ni Kibuloy dito kay Tequia, makabayan? Nakakatawa naman eh. At saka, sino ba dito yung sino ditong boboto kay Kibuloy? Sino si Ivan? Una-una yung mga bobo. Pangalawa yung mga tanga. Pangatlo yung mga takot, makabayan. Anong takot si Ivan? Takot sila baka hindi sila makakapunta sa langit kapag hindi dadaan kay Kibuloy. Kapag hindi dadaan kay Kibuloy, anong gagawin sa kanila ni Kibuloy, makabayan? Ganunin. O baka anunin. Kapag hindi ka daw dadaan kay Kibuloy, makabayan, hindi ka makakapunta sa langit. Anong sabi ni Kibuloy? Ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Kaya maraming natakot, makabayan. So tama lang pong ginawa talaga ni PBBM kagabi sa kanyang speech, makabayan, doon sa Alyansa ng Bagong Pilipinas na wala daw silang kasama na isang bulaang propeta, makabayan. Sino ang pinaparinggan ni PBBM na isang bulaang propeta? What do you think, makabayan? So tama lang yun. Ito kasi mga tao nagpapauto talaga eh. Gusto lang buboto. Isa rin po dito sa buboto dito kay Kibuloy, yung mga manyakis, makabayan. Mga gonggong talaga eh. So before tayo babalik doon sa mga init na mga isyu, makabayan, kasi pag-usapan natin mamaya si Sara Duterte and also tungkol ba to sa inirekomenda ng NBI doon sa DOJ na sasampahan na ng kaso ng inciting to sedition and also plus grave threat, makabayan. Kaya lang, parang daw itong grave threat to ay mabasura, makabayan. Kung bakit, pag-usapan natin yan mamaya. But for that, siyempre, isa naman natin. Nandyan po si Nelson Jr. Yap, Merna Fernandez, Rocky Jan Cortez. Nandyan rin po si Shane Sibal, Nina Hermoso, Aspernito. Kasama rin po natin si Anes Aligring, Amy Mapalad, Lenda Lim from the City of Ilagan, Isabela, Hatcher Rose Guevara. Nandyan rin po si Banis Milagros, Elmer Pinaranda, Yusuf Magalion, Marfil Danao, and Haitso Elsie Adaman. Mga kababayan ko, before tayo babalik dun sa mainit na issue, syempre good news muna tayo para malaman ng mga DDS, para malaman ng mga anti-Marcos na nandito, nakapalibot dito sa ating channel at saka tinitira nila laging ating mga viewers, makabayan, para malaman nila ang totoong balita kung ano na ang estado ng Pilipinas, kung ano ang tinatrabaho ng Marcos admin at kung ano ang lakad ni PBBM. For more details, let's watch this. Mas pinagtibay pa ng Pilipinas at Cambodia ang kanilang ugnayan sa ekonomiya, seguridad at turismo. 8 kasunduan din ang nilagdaan ni na Pangulong Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet, kabilang ang tungkol sa sektor ng agrikultura, digital transformation at vocational training. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Cambodia ang ugnayan sa pagpapalago ng ekonomiya, pagsulong sa kapayapaan at pagtataguyod sa regional stability. 8 kasunduan ang nabuo ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet sa kanyang pagbisita sa palasyo. Kabilang ang kolaborasyon sa agrikultura, palitan ng kaalaman sa digital transformation at pagtutulungan sa paghubog sa kasanayan ng mga manggagawa. Kabilang din ang kooperasyon sa pagpapalago ng turismo, pagbabahagi ng best practices sa pamumuhunan at patas na kalakalan, pag-iwas sa doble-dobleng paniningil ng buwis at pagpigil sa iligal na pagbiyahe sa mga kultural na pagkaari. Which we can maximize our existing cooperation on diverse fields of mutual interest and explore new ways to collaborate while leveraging our growing economies, the dynamism of our people, and our unyielding commitment to regional peace and stability. Allow me to reiterate our enthusiasm to welcome more Cambodians to the Philippines as tourists, as investors, as business partners, and as trusted neighbors and friends. Our cooperation spans across multiple sectors, from defense and security to trade, investment economy, and people-to-people exchanges. We are keen on taking our collaborations to new height.
Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Cambodia sa pagbibigay ng royal pardon sa 13 Pinoy surrogates at pagtulong nito sa kanila. We will never forget this act of magnanimity from His Majesty, a testament to the strong relations between our two countries. Rest assured, we will continue to stand with you in the fight against transnational crimes and their adverse effects on our peoples and on our communities. Inaasahang mas yayabong pa ang relasyon ng Pilipinas at Cambodia, lalo na sa security cooperation sa South China Sea at Indo-Pacific region. Ngayong taon, inaasahan ang ika-4 na Philippine-Cambodia Defense Cooperation Committee meeting na magreresulta sa mas malakas na military cooperation, lalo na pagdating sa humanitarian assistance at pagtulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development na patuloy nilang tinututukan ang kalagayan ng mga informal settlers sa bansa. Unahin lahat ng mahihirap para sa programa ng pabahay. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay DSUD Secretary Rizalino Acuzar, sa kanyang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinsero ang Pangulo sa kanyang pangako na mabigyan ng tahanan ang lahat ng mga Pilipino, partikular na ang mga nasa laylayan. Sa utos po ng Presidente, mabigat. Kailangan matapos yan. Kasi mahal na mahal ng Presidente yung mga mahihirap. Lalo po yung mga squatter. Kasi po ang tatay niya, yung ama niya, siya gumawa ng Tondo development project na yan. So yun po pinanggagalingan ng aming programa na para yung mahihirap makinabang sa panahon ng Marcos administration. Binigyan din ng kalihim ang mga naging inisyatiba ng Marcos administration para matiyak na abot kaya ang mga pabahay ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay subsidiya. Ano po yung interest subsidy? Para bumaba po ang monthly amortization. Pag binigyan ka ng interest subsidy, automatic bababa ang buwan ng hulog mo. Pag bumaba na ang buwan ng hulog ng mahihirap, makakabayad na yan. Pag makakabayad na yan, makakautang na yan sa private sector man. Ipinagmalaki rin ni Acuzar kung paano nila nasolusyonan ang kakulangan sa pondo noong 2024 para sa programa ng pabahay ng gobyerno, kung saan nagkaroon umano ng pakikipagtulungan at kolaborasyon sa pribadong sektor at iba pang ahensya ng pamahalaan. Maliban sa pagiging climate resilient, tiniyak din ng DSUD na may mga sapat na pasilidad ang mga itinayo at itatayo pa mga gusali at bahay sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program, habang patuloy ang isinasagawang relokasyon ng mga naninirahan sa danger zones. Ngayong 2025, ipagpapatuloy ng DSUD ang kanilang mandato kung saan mas tututukan anya ng ahensya ang mga informal settler families o ISF. Alinsunod na rin sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na pabahay para sa lahat bago matapos ang kanyang termino. Uunahin po natin yung mga squatter area o kusang Islam area sa buong Metro Manila o buong Pilipinas. Ang pakiusap po lang po sana namin sa inyo, konting panahon na lang. At pagpalista na po kayo, pag nakalitayo na po yung mga building yan, susunod na po kayo sa listahan. Nag-inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ilang pamilihan sa Quezon City. Positibo ang joint inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Commonwealth Market at isang grocery kanina. Bukod sa pagsunod ng mga bigasan sa 55 pesos maximum suggested retail price, nagkaroon din ng pagbaba sa presyo ng bigas dahil sa peak ng anihan at downtrend ng presyo ng palay sa world market. Maganda yung nakita namin today na yung bigas ay sumusunod sila sa MSRP at meron ng 55, 54, may 45, may 42, may 40. So, magandang senyales so yun. Mahigit 25 LGUs na ang nagbigay ng interes sa DA para magbenta ng NFA rice matapos ang deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas noong nakaraang linggo. Isa rito ang Quezon City LGU na planong idiretso sa rice LGU retailers ang NFA para maiwasan na ang dumaan pa sa mga middleman. Nasa 150 kadiwa sites na rin na nagtitinda ng NFA rice. 450 hanggang 550 NFA rice retailers naman ang target ng DA na magbenta ng naturang bigas bago matapos ang taon. Bukod sa bigas, bumaba rin ang presyo ng kamatis sa 30 pesos per kilo sa Commonwealth Market. Ang DTI will strictly monitor and enforce the prices
ranges na binigay ng DA na dapat i-enforce sa mga bigas? Calibrated din ng timbangan ng bayan sa Commonwealth Market. Bumaba rin ang presyo ng manok sa 130 pesos kada kilo mula sa 180 pesos noong Disyembre. Nasa 170 naman ang retail price ng sibuyas, kaya mag-i-import muna ang DA ng 4,000 toneladang sibuyas para mapigilan ang pagsipa ng presyo nito. Nagsimula na ang harvest season at maaaring dumami ulit ang mga local supplies ng sibuyas sa Marso. Pero pakiusap ni Secretary Laurel sa mga magsasaka at traders ng sibuyas. Yung maunang salya ng harvest, kung pwede diretso na sa market yung onions na yon at mag-storage. Kasi pag storage yan, ibig sabihin baka hindi bumaba ang presyo. Kung dagsaan na ang harvest, saka na maglagay sa storage. Walang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga tinapay sa inspeksyon ng DA at DTI sa isang grocery sa Commonwealth. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga nasabing ahensya sa mga groceries para sumabay sa pagbaba ng presyo ng bigas na target ang maisakutuparan sa Marso. Okay, so ako rin po ay mananawagan sa ating mga viewers dito na mga farmers. Huwag niyong idaan sa mga middleman. Kasi kapag yan idadaan nyo sa middleman, simple papatong kasi yun yung mga tindero or tindera. Kaya yan po ay magmamahal makabayan. Okay? So pakiusap lang po, wag nyo. Kung pwede lang, wag yung idaan sa mga middleman. Okay? So makabayan ko, meron na pong konting favor sa Ivan. Sana ugaliin natin po na mag-like makabayan. Kung meron nakita na i-recommend nyo ba or hindi or rating sa ating mga vlogs makabayan, sana i-recommend natin at saka give a 5-star makabayan. Bakit sa Ivan? Napansin nyo ba kahapon sa ating upload makabayan sa ating vlog na hindi nyo nakita yung mga comment ninyo? Napansin ba natin? At saka bumalik siya makabayan siguro mga after 1 hour and a half yata yon, kasi nga maraming nag-message sa atin. Maraming nag-message sa akin sa mga kabayan na sabi na, Sir Ivan, bakit hindi ko makikita yung comment ko? Lahat, check mo yung video mo. Tinignan ko mga kabayan, hindi ko rin po talaga nakita. Kapag mag-comment ka, wala siya. As in invisible siya mga kabayan. So, nagtanong-tanong ako sa ating mga kaibigan po ng mga vlogger, doon rin po sa YouTube mga kabayan. So, possibly daw, ito ay nireport ng mga DDS mga kabayan. Nireport na mga DDS ang ating channel. So, sana makabayan ko, ugalin natin po na mag-like. Kung meron mang rating or 5-star or i-recommend ninyo ang ating channel, please i-recommend natin. And don't forget also, kung hindi man kalibisan sa inyo, i-share natin ating mga vlogs makabayan. Kukontrahin natin itong ginagawa ng mga DDS kasi gusto nilang patatahimikin si Sir Ivan. Gusto kasi nila na hindi malaman ng taong bayan na makababayan natin, mga netizen, na malaman nila yung totoong mga nangyayari sa bansa natin mga kabayan at para hindi mapanood nila yung mga totoong mga balita, okay? So, don't forget, please like and share and subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe mga kabayan. Thank you so much, okay? So, ngayon, pag-usapan natin itong tungkol po sa kaso ni Sara Duterte kasi nga 'di ba nagrekomenda na po yung NBI, nagsumitin na sila doon sa DOJ na pasasampahan na ng kaso ng inciting to sedition and also grave threat makabayan. Ito ang balita. For more details, let's watch this. Naisumite na sa opisina ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang rekomendasyon ng NBI na sampahan ng 2 reklamo si Vice President Sara Duterte. Matapos ang investigasyon, inihain na ng National Bureau of Investigation ang rekomendasyon nito sa Department of Justice na magsampa ng 3 counts ng grave threat at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ito sa pagbabanta umano ng ikalawang Pangulo sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nasa DOJ na ang bola ngayon, no? I-determine nila kung mapukondak sila ng preliminary investigations at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, papay nila ang kaso. Anya, nagukat ito sa naging payag ni VP Sara sa isinagawang online press ko nito noong nakaraang taon.
Ayon naman sa Department of Justice na isumite na ito sa opisina ng National Prosecution Service. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, dadaan pa ito sa masinsinang evaluation para matukoy kung sapat na ang ebidensya rito. At kung kompleto na, dito pa lang masisimulan ng DOJ ang preliminary investigation sa reklamo. Bagamat hindi naman natukoy ang pagkakakilanlan ng umano'y inutusan ni BP Sara, git ng NBI, matibay ang kanilang kaso dahil may sapat silang ebidensya laban kay BP Sara. Matatandaan na inimbitahan ng NBI ang pangalawang Pangulo kaugnay na naging payag nito sa Pangulo pero hindi ito dumalo dahil nasa ilalim anya ng DOJ ang NBI. Ayon kay Santiago, maaaring ipatawag naman ng DOJ si BP Sara o iba pang witnesses. Anya, nasa 12 taon na pagkakakulong ang parusa sa bawat count ng grave threat. Kasi kaya nagkaganon dahil it was committed through cyber. No? 12 years. Oo. Kasi pagka ito lang ang penalty, for example, pag gumamit ka ng through cyber mo ginawa, Right. 1 degree higher ang penalty. Ganun po ang batas natin. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, yung mga ibang tao, na para bang gusto na nilang mag-alsa. Nasa DOJ na anya ang desisyon kung parehong kaso ang maaaring isampa, isa lang dito o madismiss pareho. Iginiit ni Senate President Francis Escudero na hindi makakaapekto sa proseso ng impeachment sa Senado ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation sa Justice Department na sampahan ng 2 reklamo si Vice President Sara Duterte. Kasunod ng hakbang ng National Bureau of Investigation laban kay Vice President Sara Duterte na paghahain sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition at grave threats. Kung tatanungin si Senate President Francis Escudero kung makakaapekto ito sa proseso ng impeachment sa Senado, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings. Pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings. ayon kay Escudero, passive lang sila. Sa Senado, natatayong impeachment court o walang gagawin. Hindi raw ito parang investigasyon ng Senado na mag-i-issue ng subpoena para sa mga ebidensya o testigo. Trabaho raw ito ng prosekusyon at depensa. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin ay magdesisyon o magpasya. Aminado naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino na nakakasagabal talaga ang usapin ng impeachment sa dami na ng problema ang kinaharap ng bansa. Alam mo, yung impeachment ngayon, talaga nakaka-distract ito ha. Ang daming pwedeng pag-usapan. Tingnan niyo makaabayan, tama talaga hinalag ni Sir Ivan. Itong si Tolentino makaabayan, ayaw na ayaw niya sa impeachment. Ayaw na ayaw niya na ma-impeach itong si Sara Duterte kasi siya po ay isang DDS makaabayan. Noon, kahapon sinabi ko na itong si Tolentino ay 50-50 kay Sir Ivan, ngayon 100% na makaabayan. 100% na. Ayaw niya sa impeachment dito kay Sara Duterte. Kitang-kita naman yan kasi itong si Tolentino, siya po ay isang DDS makaabayan. Dapat itong si Tolentino, pitikin to, dapat kuritin, di ba? Dapat kuritin talaga eh. Huwag na ibutin natin yung makaabayan. Problema yan eh. Yan po ay isang ok-ok. Okay, so makaabayan ko, before natin pag-usapan tungkol doon sa isang interkomenda na kaso dito kay Sara Duterte, yung grave threat makaabayan na possibly daw ito ay mabasura. Kung bakit, mamaya ipapakita natin po yung video. But before that, isa naman natin, nandyan po si Sports Shinobi from South Korea. Hi to Lorna Riliano, Evelyn Garcia, Josephine Gallego. Hi to Jamson, Jemboy Jariel at Regine of Bandawi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadorabor of Tansaka, Bide. Hi to Felma Cabato, Apolonio Nocido. Nandyan rin po si Sedi Praxi from Riyadh. Hi to Ashen Ireneo Arroyo from Santa Cruz, Laguna. I-shoutout natin si Joel Colico from GMA Cavite, Mary Jane Tan from Macau, China. Nandiyan rin po si Jess Subto from Calaba, Laguna, Angelita Holsinger, and hi to RGA Itaxa. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Claire. For more details, let's watch this. Ang binalak na isampa, actually yun na isinampa nila is grave threats and inciting to sedition. Yes po, Attorney Claire. Oo. Sabi ko nga, pinag-aralan natin yung elements ng inciting to sedition.
kasi syempre, bago mo marating yung inciting to sedition, kasi ito yung act na hindi siya sedition, pero you're just inciting to do that act. Okay. So, syempre, alamin natin ano ba yung sedition, di ba? Partner, ang pinaka-importanting elemento kasi ng sedition ay yung rise publicly and tumultuously. Ibig sabihin, yung magulo. Di ba? Tapos merong pagra-rise up na ng public. No, parang nandun na yung gulo. May mga tao na, may mga publiko na kumikilos na ng panggugulo. Okay? Okay. Na ang goal, maraming goal kasi yung sedition, pinag-usapan natin dati. Pero dito, nakikita ko is to promote that hatred and revenge. No? Doon sa tao na, particular na tao, occupying a public office. So, dito, doon sa mapapansin natin, mga kayubi, lumalabas kasi, di ba, sinabi nga natin, na itong ginawa niya, di ba, yung pagmumura niya, di ba, lumalabas kasi dito, hinihikayat niya yung mga tao na magalit. Oh. Eh, gano'n di ba, parang pinangangalandakan niya na kayo ay abusado, na kaya inyo kami ginaganito kasi ako ay, kumaga, threat ako dahil tatakbo ako. May ganon. Di ba? So, lumalabas kasi mga kayubi na pag ganon kasi, di ba, parang sinasabi mo sa tao na tong abusadong to, di ba? Tong abusadong to, you're creating hatred Ayun. Galit, diba? no? Oh. Nagkikreate ka ng hatred. Di ba? Sa mga tao na para magalit doon sa taong tinatakot mo. Yun. Di ba? So, ang mangyayari niyan, di ba? Ang mangyayari kasi niyan, mga kayubi, di ba? Pwede siya makasuhan. Kaya sabi ko, yung una natin nadinig dito, mga kayubi, acts of terrorism, di ba? Yes, Pinag-usapan din natin yung acts of terrorism na engaging into an act na intention is to cause the death. Any stage of the execution yun, kahit sa mula pa lang, kahit hindi ka pa nag-act talaga to kill, pero nasa stage ka ng pagpaplano, at engaging ka to an act intended to cause the death of a person, mukha nga sa definition, papasok pa siya sa sa acts of terrorism. Sa definition, mga kayubya. Pero hindi yung pinasok. Hindi na lang attorney. Inciting to sedition lang. Ang sabi kasi, pag binanggit natin inciting to sedition, ito yung, kumaga, committed by any person who, sabi natin, without taking any direct part in the crime of sedition. So, hindi siya gumagawa nung seditious act. Pero, ini-incite mo yung tao. Na magkaroon ng tao. To create that hatred. Hatred, yes. Promote mo yung hatred doon sa particular na tao. So, pwede, especially, government. Okay? So, ang purpose naman ito is, syempre, magalit. Tao. Diba? Tapos, nag-instigate ka, na makapag-meet. Kaya nga, di ba, minsan may mga people power, pumunta pa nga doon sa ospital. Tama, attorney. Diba? Kay Zuleika Lopez. So, ini-instigate mo yung tao to meet together. Yun yung nabubuo, no? Oo, parang pinupush mo. Di ba? Na kayo ay magalit sa gobyerno. Correct. Magalit particular sa gobyerno ni PBBM. Yan. So, meron kang inciting to In a way ba, Attorney Claire, sa sinasabi natin na mag-create ng galit, nagkaroon ba ito ng pagtatagumpay? Nag-create ng galit? Sa publiko. Pumunta sa ospital At saka yung mga supporters, Attorney Claire, di ba? Di ba? Pumunta pa sa EDSA, yung iba, hindi nga lang lumago. Tapos, maraming pumunta doon sa ospital. Sa ospital, yung mga tao, yung mga supporters niya, galit doon sa mga pulis. So, it's part of inciting to sedition yun, dating. Pero syempre, depende yan sa ano ba ang magiging
depensa ni VP Sara. Kasi, magaling lumusot eh. Attorney, Nakakalusot sila sa mga kaso. Basahin ko po. Dahil lang sabi ni Vice President Sara Duterte, as expected, quote-unquote, Attorney Claire, ito lang ang kanyang naging reaksyon dito sa matapos irekomenda nga ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na sampahan siya ng kasong kriminal. Yun nga, Attorney, sabi nyo nga po natin kanina, inciting to sedition at grave threats dahil sa pagbabanta umano ni VP Sara, kinila Pangulong Marcos, First Lady Araneta Marcos, at Speaker Romualdez. Pero bukod doon, wala namang dinetalyeng iba pa ang kampo ng pangalawang Pangulo. Pero ang nililinaw niya, Attorney Claire, mga ka-UB, ay according to VP Sara, nilinaw niya na wala siyang nakikitang paglabag sa kanyang binitawang pahayag. Malinaw daw po ang sabi niya, binitawan niyang salita na kapag napatay lamang siya ay saka babalikan ang first couple at Speaker Romualdez ng kanyang kinausap na tao. Actually, hindi lang doon yun. Hindi lang doon yung sa inciting to sedition. The whole. Sa kabuuan, Attorney. Okay. Kabuuan. Ano yung effect nun? Hindi lang doon yun. So, yung sa grave threats naman, yun yung sasabi mo. Na wala siyang sinabi na ang condition niya is kung. May... Diba? Kung papatayin niyo ako, papapatay ko rin kayo. The mere fact kasi na merong ka ng kausap na assassin. Attorney, paano ba yun? At ipapapatay mo kung, diba? May, grave threats na kasi talaga siya. Okay. Pasok talaga siya, Attorney Claire, sa grave threats. There is the intention to threat. Okay. Very clear. Tapos particular, meron kang taong tinethreaten. Tapos anong purpose mo? Lawful ba yung purpose mo to threaten him? Kasi ito example. Opo, Attorney. Threat kita, halimbawa, partner. Ikaw hindi ka nagbabayad ng utang. Naku po, Hindi ka nagbabayad ng utang. Kapal ng mukha mo. Ididemanda kita. Okay. Ididemanda kita. Ipapakulong kita. Okay. It's a threat. Right? Kaya pag di mo ako binayaran, ididemanda kita. Threat yun. Pero yung threat ko, it's lawful. Okay. Bakit? Kasi, hindi ka naninilang naman ako sa'yo. Hindi ka nagbabayad eh. Okay. At yung pagdidemanda is a lawful act. Tama na ayon pero yung, hindi ka nagbayad, papapatay kita. Ay, iba yun. Yeah. Hindi na siya, yung act na gagawin mo, yung threat mo, hindi siya lawful. Kasi killing may ganun na. Kaya pala mahirap, Attorney, mahirap din pala sa simpleng tao din, halimbawa pangkaraniwang mamamayan, yung may nakagalit kang gano'n, nakapitbahay mo o kasino man, tapos gano'n ang sasabihin mo, that's a threat pala, Attorney Claire. So may dalawang klase kasing grave threats with condition and without condition. Okay? Okay po. So sabi niya, diba? Gagawin ko lang naman yan kapag pinatay niya ako. Yes, Attorney. Okay? Kasi doon sa condition niya, kakaiba Isipin natin. Kasi karaniwan, na threat, yung may pinapagawa ka. Karaniwan halimbawa, kung hindi mo aalisin yung kotse mo sa parking ko. Yan. Pariling kita. Nako po, May pinapagawa ka di ba? Kasi yun yung condition mo. Yes, Attorney. May condition. Dito kasi, sa kanya, kapag pinark mo yung sasakyan mo dito, paano ba sa kanya? Kung papatayin mo ko, papapatay din kita. Mang ganon. Diba? Wala siyang pinapagawa actually, di ba? Wala siyang pinapagawa, pero yung condition niya is kung papatayin mo ko. Or kung may mangyayari. Tama na ang words ko Kung meron siyang word kung meron siyang word, hindi the word na papatayin. Kapag napatay lamang. Kung napatay ako. Babalikan ang first, sakalang babalikan ang first couple. Kapag napatay ako, napatay ako. Yun. So, yung salita niya kasi, hindi siya kondisyon na meron kang pinapagawa. Diba?
parang darating na lang yun kung may gagawin yung kalaban mo. Di ba? Okay, attorney. Kung may Opo. gagawin yung kalaban mo, saka mo gagawin yun. So, magkaiba ba siya sa ibang grave threats na may condition? Pag pinark mo yung sasakyan mo dito, i-correlate natin ha. Sige po. Kapag pinark mo yung sasakyan mo dito, patayin kita. Yeah? So, hindi pa rin niya pinapagawa yung pagpapark kasi binagbabawalan nga niya, di ba? Doon naman sa kanya, kung mamamatay ako, papapatay kita. Anong difference niya? Di ba pareho din? Okay, attorney. Kasi wala rin naman siyang inuutos doon sa kalaban eh. Huwag ka lang gagawa nito. Huwag mong gagawin tong ayaw ko. Oo, dahil... Kung gagawin mo to, papatayin kita. Okay. O, di grave threats pa rin siya. Attorney, iba naman yung halimbawa ako. Sabi ko, pag may nangyari sa akin etong taong to hahanapin nyo. Ganun pa rin. Ganun pa rin, Attorney Claire. Pero dapat clear ang threats mo. Clear. So, hanapin mo to. So, ano ngayon? Hahanapin and then, dapat clear yung panakot mo. Na pwedeng, siya may na may gagawin ka masama doon sa tao pagka nangyari itong sitwasyon na to. Okay. Ang question ko lang dito, yung inciting to sedition, baka pwede pang mag-prosper. Okay. Hindi na sa depensa nila, BP Sara. Pero yung grave threats, kasi nagdadalawang isip ako dyan kung baka siya ma-dismiss. Kasi ang grave threats, ang dapat na nagsasampa niyan, yung victim. Hindi rin tinreten niya. Bakit? Sila'y nakaramdam ng fear. Kaya nga grave threats eh. But with this case, Attorney Claire, the DOJ. No, NBI nag-file. NBI to DOJ. Paano nila malalaman yung grave threats kung yung taong tinireten, hindi naman siya nagrereklamo na na-threaten siya. Okay, attorney. Diba? Diba, ikaw tinakot kita. Pag hindi mo pinakulay ng black yung buhok mo, patayin kita. Tapos tinawanan mo lang ako. Tapos binaliwala mo, hindi ka pala nagkulay ng itim. Blonde talaga buhok mo. I am naturally blonde, sabihin mo. Ganon. So, di ba tinawanan mo lang ako? So, may pananakot ba? So, on your part, di ka naman natakot eh. Oo. Yan lang yung iniisip ko. Baka maging technical yon. Pero attorney, kasi ang sampo ng grave threats ay NBI. Hindi ba ito tungkulin ng NBI sa bansa kapag ang pinakamataas na leader? Hindi. Kasi, okay, wala tayong particular na batas eh. Tinanggal nga yung PD 1108 na 1110-A. Panahon pa ni dating Pangulong Marcos ito. Kung saan pag na-threaten yung presidente o kaya pamilya niya. Attorney, opo. Ang penalty, death. Okay. Ano yun ni Senior. Senior. Na-repeal yun, tinanggal ni So, mangyayari dyan, ang kaso na to ay under the Revised Penal Code. Okay. Revised Penal Code. Oo. So, okay, obligasyon ngayon ng mga tagabantay ni PBBM na pantayan siya. Of course. Pero, ano ang personalidad ng NBI to file grave threats kung yung tao na threaten? Hindi siya na-threaten. Okay, attorney. Yun yung point ko. Baka ma-technical on that part. Oo. Baka hindi siya na-threaten dahil marami siyang PSG. Diba? Kasi pag meron kaming ganyang case, cross-examination namin, nagpa-file sila ng grave threat, so syempre the fear is there. Prove niya yung fear. Oo. Siya makalabas, natakot na siyang makalabas because of the fear, because of the threats. Attorney, sabi ni Dadson, nag-react naman po si PBBM. True. Nag-react siya. NBI should so, act. natin, siya ba nagsimpa? Okay. NBI should react because of the national threat, Attorney Claire? National security. Ibang issue yun. Ibang hindi issue. grave threats yun. Okay. Diba? Yung inciting to sedition, okay yan. Kasi pwedeng gobyerno magsampa niyan. Pero yung grave threats, for me, kaya kami sa nagko-cross-examination kami na grave threats ang kaso, tanong namin, after mo matanggap ito, matapos kang magbanta, anong ginawa mo? Ikaw ba ay hindi na makalabas ng bahay? Ay hindi po, ako po yung nagtrabaho. Ano oras ka umuwi? Gabi po. Everyday, opo. So, napapalabas mo sa cross-examination na hindi siya na-threaten.
Yun ang tinakot. So, paano, sa atin, by the book, alam natin na grave threat yun. Diba? But how can you gauge the fear kung yung mismo tao na supposed to be nakaramdam ng takot dahil na-threaten siya, hindi naman siya nagre-reklamo. Ba't kaya hindi ito ginawa ng Pangulo? first couple? Pag ginawa niya, ang pangit kasi. Okay, attorney. Ang pangit kasi kung sabihin niya natakot siya. Okay. Diba? May fear ako, hindi na ako makalabas eh. Oo, nakuha ko, Attorney Claire. Oo. Diba? Hindi pwede yun. So, kaya medyo doubt ako sa grave threats. Attorney, Okay? sabi ni Zugo TV, di po ba, Attorney Claire, people of the Philippines versus VP Sara? Oo, lahat naman ng criminal case, people of the Philippines. Okay. Example ko to ha, it's a private crime. Adultery. Diba? Yung babae nagloko. Sino lang pwede magsampa nun? Pwede ba magsampa ang DSWD? Pwede ba magsampa ang taga-barangay? Hindi. Ang pwede na magsampa dyan, yung mismong biktima, yung lalaki. Kasi naging unfaithful si wife eh. Pero ang kaso niya, pag sinampayan, people of the Philippines pa rin. Lahat ng criminal case, ang may hawak niyan, okay, ang prosecutor, siya yung counsel for the government. Kaya like people of the Philippines yan. Okay, so kasama rin po natin si Weng Salvatierra, Elsa Sabuco Geronimo Singgian, Nonsky Pasamonte, Gorgonya Angala, Leticia Dizon, nandiyan rin po si Victor Rubin, Rica Noses, Osborne Gislaning, Haitsua Boboy Elmido Costin Sadugyo, Rigos Maranan Ofelia, nandiyan rin po si Miria Soriano, Felicitas Manibo, Sonia Hasigawa, Cicel Kitchenet, nandiyan rin po si Jeco, Jerry Cabreros, Derek Erwina Argilias, Jerry King Moka, Hacho Yeth De Leon, Dimple Rain S. Ravines, isyatat natin si Elina Cao, Merna Hex Cabreros, Sunshine Moya, Zinaida Anulacion, Hacho Daga, Percy Shalana, Lilian Olidan. Nandiyan rin po kasama natin si Angel Jill Fernandez Resurrection, Gareth Batarina, Teresito Lug, great daw sa kanyang pamilya, ang kanyang wife na si Rosemary, ang kanyang mga anak na si Chem Kim Lauder, Fahrenheit, at saka sa kanyang mga apo na si Elijah and Jake. Hi to Othelo Limdiesto, Annabel Hoson, Hilda Baldovino Pita. Hi to Apple Nas, Lorna O. Villanueva, Joliet Sunakawa, Rons Ariglo Molino Ramos, and hi to Duterte pa rin? Okay, so pa rin makahaban kasi merong question mark eh. Hey! So anyways, yan po ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Diyos, lumalapit ako sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Humihingi ng iyong paggabay at pagpapala. Pagkalooban mo po ako ng lakas upang harapin ang mga hamon sa hinaharap at ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon. Punuin mo po ang aking puso ng iyong pag-ibig at ang aking espiritu ng iyong kapayapaan. Gabayan mo po ang aking mga hakbang at hayaang masilayan ng iyong liwanag ang lahat ng aking ginagawa. Salamat po sa iyong walang hanggang awa at mga biyaya. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.